6.9 magnitude na lindol sa Cebu, patuloy na nadaragdagan. Tulong sa mga napinsala, isa-isa nang nagdadatingan. The earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Full government response iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng malakas na lindol sa Cebu. Budget Department tiniyak na may nakaantabay na pondo para sa emergency relief at rehabilitation. Typically, the first 24 hours, maraming mga aftershock. And then, paunti-unti, bababa siya. But I expect na even in the next 2 days pa, no, in the first 3 days, marami pa rin mararamdaman dyan doon sa epicentro, like Bogo City. Marami pang aftershocks asahan na kasunod ng mapaminsalang lindol sa Bogo City, Cebu, ayon kay DOST Secretary Renato Solidum. We will now coordinate with Interpol, no? Para ang Malaysia naman ay cooperative sa atin. Pagka nalaman nila na meron ng warrant of arrest against her. Tulong ng International Police, hihingi na ng National Bureau of Investigation para mapabalik ng Pilipinas si dating PCSO General Manager Roy Nagarma. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Humihiling ang pamahalaang lalawigan ng Cebu ng agarang tulong mula sa mga medical at rescue teams mula sa ibang probinsya. Ito ay upang mapabilis ang paghahanap at pagligtas sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol na tumama kagabi. Sa gitna ng matinding pinsala, tuloy-tuloy ang government efforts, local communities at agencies para sa ginagawang rescue operations. Ito ang balita ni Irish Madelo live. Irish, kumusta ang sitwasyon dyan sa Cebu? Tuloy-tuloy pa rin ba ang ginagawang rescue operations sa mga naging biktima ng lindol? Yes, patuloy ang pagsasagawa ng rescue operations dito hanggang ngayon at ramdam nga natin ang mga aftershocks dito sa aming lugar ngayon at agad nga na nagpahayag ang pamahalaan ng Cebu ng panawagan para sa karagdagang medical teams at search and rescue units mula sa ibang lalawigan. Ito ay upang palakasin ang operasyon sa pagbibigay ng asistensya sa mga nasalanta ng kalamidad. Kanina may mga medical response teams na dumating na sa Bogo City kasama ang Soto Trauma Team, PHO Team at ilang rescue foundations. May ilang ospital din mula sa malapit na lalawigan tulad ng Argao District, Barili District at Camotes ang nagpakita na rin ng suporta. Ang South Cotabato nagpadala ng rescue, medical responders at relief goods para sa Cebu. Habang si Pangulong Marcos Jr. ay nagpahayag ng simpatya sa mga nasawi at inutusan ng agarang tulong at koordinasyon ng gabinete sa lugar ng sakuna. Ang Office of Civil Defense OOCD at iba pang ahensya ay all hands on deck sa pagharap sa Northern Cebu at pagmomobilize ng kanilang buong perta sa operasyon. Ang mga ospital sa Cebu, katulad ng Vicente Soto Memorial Medical Center at iba pa, ay nag-deploy upang suportahan ang lokal na pamahalaan para sa pangangalagang pangkalusugan sa mga apektadong residente. Ayon sa NDRRMC, may 16 na kumpirmadong namatay at 147 na sugatan. Ngunit patuloy pa rin ang verifikasyon ng datos. Maraming bahay, gusali, simbahan at iba pang infrastruktura ang nasira o gumuho lalo na sa mga bayan ng Bugo, San Remigio, Medellin at Daan Bantayan. Sisimula tayo sa National Highway. After nun, pati yung mga maliliit, kahit barangay road yan, ayusin natin natin. But we are expecting more heavy equipment to arrive tonight and tomorrow, coming from all over Cebu. Now, more than 100 heavy equipment. Backhoe, grader, dump trucks,
may mga ano din tayo, no? May mga piston din tayo. Yes po. And I told the regional director, tawagan na lahat ng contractor dito, tumulong silang lahat. Kahit walang bayad, advance muna. No, we are assuring them that we will pay them, but now, that is not the time now. Ngayon, we will just do everything. Nasiraan din ang ilan sa mga tulay, kalsada, linya ng tubig at kuryente, pati na rin ang komunikasyon sa ilang lugar. Unti among gipangayon ta nga katabangan ni tao kay wala mi ka at patami ka pangita na ni kay wala mi kadebindor ta ko ma'am. Wapot kami kapaninda ka wala man ako to abi ka unong mga ilong tabang katabangan ng tatami kami. Ali lang isang higda kay mamay kay daan. Patuloy pa rin nararamdaman ang aftershocks na nagpapaalaala sa sitwasyon at nagpapahirap sa rescue efforts. Mula dito sa Bugo City, Irish Madelo, balik sa studio. Maraming salamat, Irish Madelo. At kaugnay po ng ulat na yan, nasa telepono po natin ngayon si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang hapon po, Director Bacolcol. Yes ma'am, magandang hapon din po sa inyo. Sir, base po sa inyong monitoring, ano yung detalye nitong naitalang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu at ano yung possible fault na gumalaw? Okay, so yung magnitude 6.9 na generate na last night was nanggaling po ito, ang nag-generate po nito is an offshore active fault nasa northeast ng Cebu Island. And may lalim po, yung lindol po ay may lalim na 5 kilometers. With this, we consider this a shallow earthquake. And kaya po medyo devastating yung nangyari kasi kapag mababaw kasi yung lindol, it would affect a wider area and yung energy yung seismic energy ay hindi po nababawasan as it travels from the source towards the surface. So, kaya po napapansin natin intensity 7, yung pinakamataas. An intensity 7 is considered as destructive. Director, since then po na tumama ang lindol, may mga naitala na po bang mga aftershocks at kung mayroon man, ilan na po ang naitala as of now? Okay, so as of 12 noon kanina, nakapagtala po tayo ng 966 aftershocks. And yung pinakamataas na aftershock na naitala natin is magnitude 4.8. So yung aftershocks would range from 1.4 to 4.8. And we would still expect aftershocks in the next few days to even next few weeks. So medyo matagal-tagal din. Pero Director, may possibility po ba na maulit yung gantong 6.9, halos 7 magnitude po na lindol? At sakaling maulit, gaano po kaya katindi yung damages sa pwedeng sapitin lalo na dun sa mga tinamaang areas? Okay, kung isinasabi, kung tatanong mo kung maulit pa on the same area, yung 6.9 ay hindi na po. Kasi po yung mare-record natin would be the aftershocks and by definition, aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So if it's magnitude 6.9, at most, yung aftershock na mare-record natin would just be around magnitude 5.9. But still, malakas pa din yan. So, yung paalala natin sa ating mga kababayan, kapag yung bahay nila o yung structure kung saan sila namamalagi ay may is visibly weakened, then they have to consult a municipal or city engineer to check the integrity of their house or structure. Kasi po, kung hindi man ito nasira by the main shock or hindi man ito totally nasira by the main shock, baka masira ito by the biggest aftershock. At Director, although nagbigay na po kayo ng mga konting tips, bago po namin kayo pakawalan, baka mayroon pa po kayong mga huling bilin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa Cebuano. Go ahead, Director. Okay, again, yung mga kababayan natin na nakaranas ng paglindol kagabi, they should prepare for aftershocks. Again, in case of another strongly felt earthquake, we recommend that they protect themselves by doing the drop, cover, and hold. And sa mga bahay at sa mga opisina,
yung mga bibigat na mga furniture at saka appliances should be strapped to the walls, and hanging objects should be securely fastened to prevent this from causing injuries. Maraming salamat po sa inyo, Director Bacolcol. Patuloy po kami makikipag-ugnayan at hingi ng update tungkol sa lindol. Maraming salamat po. Yes po, maraming salamat din po. Samantala, agad nang iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilos sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang rumisponde sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang opisyal ng pamahalaan upang agad magtungo sa lalawigan ng Cebu para alamin at tugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa Pangulo, ina-assess na nila ang lawak ng pinsalang idinulot ng lindol. Sa opisyal na pahayag ni PBBM, nasa mga apektadong lugar na anya ang mga kalihim para magbigay ng tulong at suriin ang pinsala mula sa lindol at aftershock. Tinitiyak anya ng DPWH ang kaligtasan ng mga kalsada at tulay. Kumikilos na rin ang Energy Department para maibalik ang supply ng kuryente. Nagpadala na ang DOH ng karagdagan tauhan sa mga ospital at ang DSWD anya ay naghahatid na ng pagkain at iba pang tulong. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa panunumpa sa tungkulin ng mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, inaasahan ng Pangulo ang tulong ng AFP sa panahong ito na sunod-sunod ang kalamidad. I think the situation that we just came from in Masbate and that we are going to go to now in Cebu will highlight that the importance of the work that you do beyond what you would call combat operations. Nakikiramay naman si Pangulong Marcos sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at hiling rin niya ang kaligtasan ng mga nasugatan at lahat ng naapektuhan ng lindol. Maging si Vice President Sara Duterte ay nagpahatid na rin ng pakikidalamhati para sa mga naulila ng lindol sa Cebu. Tiniyak rin ng tanggapan ni VP Sara ang paghahatid ng tulong para sa mga Cebuano na biktima ng kalamidad. Hinimok naman ng Department of Budget and Management ang mga ahensya na gamitin ang calamity funds para sa mas mabilis na pagtugon at rehabilitasyon kasunod ng lindol sa Cebu. Ayon sa DBM, aabot sa mahigit 8 billion pesos ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Nakalaan ito para suportahan ang emergency relief at rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Kanina, nasa Masbate rin si Pangulong Marcos para magbigay ng tulong sa mga residente at local government units na naapektuhan naman ng nagdaang bagyong Opong. Inatasan na rin ng Pangulo ang Budget Department na maglabas ng 100 million pesos para sa rehabilitasyon sa lugar. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na tulong ng gobyerno sa naapektuhan ng bagyo. Huwag kayo mag-alala, patuloy po ang suporta ng pamahalaan hanggat nangangailangan kayo. Kahit na matagalan tayo ng konti dahil hindi pa nyo naaayos ang inyong mga tahanan, nakasupport na kami. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglayag na kanina ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa kaya mga doktor at nurses na tutulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Samantala, na-deploy na rin ang puwersa ng Philippine Army para naman tumulong sa isinasagawang search and rescue at retrieval operations. Ito ang balita ni Joan Nano. Bumiyahe na kaninang alauna ng hapon ang isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard para maghatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sakaya mga doktor, nurses at iba pang medical personnel, nagsimula ng maglayag kanina ang BRP Teresa Magbanwa. Dala-dala rin ng mga ito ang ilang medical equipment na kakailanganin upang magamot ang mga pasyenteng sugatan dahil sa lindol.
Bukod sa BRP Teresa Magbanwa, idineploy rin ng PCG ang BRP Sindangan kung saan ikinarga ang libu-libong family food packs na ipamamahagi sa mga Cebuano. Nag-deploy na rin ang Coast Guard District Central Visayas ng 6 na highly trained search and rescue dogs na makakatulong sa isinasagawang search, rescue and retrieval operations sa mga tao na posibleng nadaganan pa ng mga gumuhong bahay at gusali. Tiniyak ng PCG na nakaalerto ang kanilang buong hanay, pati na ang kanilang mga resources para matulungan ng mga komunidad sa Cebu na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol. Samantala, magsisilbing augmentation sa search, rescue and retrieval operations ang mga responder mula sa 53rd Engineering Brigade ng Philippine Army. Ipadadala ang mga ito sa Bogo City kung saan naitala ang sentro ng lindol. Isinakay ang mga sundalo gamit ang 205th Tactical Helicopter Wing ng Philippine Air Force para sa rapid deployment. Bukod sa mga sundalo, ikinarga rin sa Black Hawk helicopter ang ilang sako ng mga bigas na dadalhin sa Bogo City sa Cebu. Johanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda rin magbigay ng tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers o DMW sa mga pamilya ng mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng lindol sa Cebu. Maging ang mga OFW na na-stranded sa mga airport at hindi makabiyahe, dapat din tulungan ayon sa Department of Migrant Workers. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung ating pong OWA Region 7, together of course with DMW Region 7, ay patungo na po sila doon. They're coordinating with the local government units and other government agencies, other departments. Nag-iikot na ngayon sa lalawigan ng Cebu ang mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers o DMW. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, hinahanap ng mga ito ang pamilya ng mga Overseas Filipino Workers o OFW na maaaring naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol kagabi. Kabilang sa kanilang agarang response ang pagdedeploy ng soup kitchen upang mamahagi ng mainit na pagkain, pamamahagi ng tubig na maiinom, charging station, libreng tawag sa pamilya at libreng wifi. Nakikibalita din anya sila sa mga tinatawag nilang OFW Family Circles o mga organisasyon ng mga pamilya ng OFWs para makakuha ng impormasyon kung may naapektuhang mga pamilya. Sa dami po ng apektado nating mga kababayan, mas maganda na yung team mismo pumunta na sa mga affected na lugar at tingnan, especially po doon sa mga ospital, base po rin sa mga balitang nakarating sa amin, marami po tayong mga kababayan na nandun. Sakaling may kamag-anak ng mga OFW o nais mismo ng mga OFW na matulungan ang kanilang mga pamilyang naiwan sa bansa, maaari silang makipag-ugnayan sa hotline ng OWA sa mga numerong 1348 o +63 21348. Maaari rin silang makipag-ugnayan sa mga social media accounts ng ahensya. Ipinagutos na rin ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na matulungan ang mga OFW na naipit sa mga paliparan at pantalan na hindi makabiyahe dahil sa epekto ng lindol. Dapat anyang mabigyan ang mga ito ng accommodation, transportation at pagkain. Sa Mactan Cebu International Airport, nagbigay naman ang DMW ng libreng sakay sa mga OFW na uuwi sa kanilang mga pamilya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilan pang kilalang personalidad ang inaasahang ipatatawag sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga susunod na araw. Kaugnay ito ng isinasagawang pagbusisi ng komisyon sa umano'y mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Are you looking at Secretary Senator Villar? That's a possibility, yes. Why? Why? Yeah. Because he was a former secretary at the DPWH, right?
Inaasahang haharap din sa mga susunod na pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Senator Mark Villar. Bagaman walang ibinigay na maraming detalye si Attorney Brian Kit Hosaka, Executive Director ng independent body kaugnay ng imbitasyon sa senador. Sinabi nito na ang pagiging kalihim ng senador ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong nakaraang administrasyon ang isa sa dahilan kung bakit nais nila itong makausap. Muling binigyang diin ni Hosaka na ang pag-iimbita nila sa mga resource person gaya ni Senator Villar ay bahagi pa rin ng kanilang investigasyon. The purpose of the commission at the same time of these hearings is really information gathering, information verification. Sinusubukan pa naming kunan ng reaksyon si Senator Villar sa bagay na ito. Bukod dito, ayon kay Attorney Hosaka, kasama rin sa pinadalhan ng independent body ng summons o subpoena si former House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng imbitasyon ng komisyon noong nakaraang linggo kay former Senate President Francis G. Escudero. Yes, I believe he will be invited, or in fact, I think according to our secretariat, he was invited already. But I just have to find out if the summons or the subpoena was actually received. When did you send out the subpoena? I have to check, but I think it was during the first part of when the commission started its hearings. Inaasahang haharap din sa mga susunod na pagdinig ng komisyon si Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico. So Romualdez ko. Yeah, yes. And then Villar. Yes. Samantala ngayong araw, October 1, ang huling schedule ng hearing ng ICI sa linggong ito. Kaninang umaga dumalo sa pagdinig si DPWH Undersecretary Emil Sadain. Dumating din ngunit hindi na nagbigay ng anumang pahayag si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Paliwanag ni Attorney Hosaka, kailangang mapag-aralan ng independent body ang mga testimonya, pahayag at iba pang dokumentong kanilang nakuha mula sa iba't ibang resource person. I already said that we have to make sure what we will be filing would have sufficient basis. So it's now time for the commission to sit down and really review all the records and the documents and even the testimonies or information given to us by our resource persons. Sa susunod na linggo, nakatakda ang isagawa tuwing Martes at Miyerkules ang mga pagdinig ng ICI na naglalayong mas mapalalim ang ginagawang investigasyon kaugnay ng irregularidad sa mga flood control projects. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sang-ayon ang dating kalihim ng Department of Finance sa mungkahing i-demonetize o tanggalan ng halaga ang 1,500 piso upang kontrahin ang korupsyon. Aniya, mas maiging solusyon ang digitalization upang makamit ang mas transparent na government transactions. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. To me, that's number one, it's costly, it's messy, and it doesn't make sense. Hindi sang-ayon si former Finance Secretary at kasalukuyang Monetary Board member ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Benjamin Diokno na tanggalan ng halaga o i-demonetize ang 1,500 piso. Kamakailan sa Facebook post ng dating Finance Chief na si Cesar Purisima, iminungkahi nito na gawing hanggang 200 pesos na lamang ang pinakamalaking perang papel sa sirkulasyon upang mahirapang i-deliver at itago ang malalaking halaga na posibleng galing sa korupsyon. Kasunod na rin ito ng pagkabunyag sa mga nakaraang hearing sa Kongreso na bilyong-bilyong halaga ng cash kickbacks ang idinideliver sa mga partikular na opisyal ng gobyerno. Ngunit ayon kay former DOF Chief Diokno, hindi makatuwiran ang suwestyon na ito, lalo na at mahal ang pagpapaimprenta ng perang papel. Dagdag pa niya, masyado ring mahaba at magulo ang proseso noong huling beses na nagdemonetize ang pamahalaan ng lumang 20 pesos paper bill. Diniscontinue namin yung 20 peso. Alam mo kung bakit? Kasi every 3 months we have to replace it. Sirang-sira na siya pagka dumaan sa palengke yung 20 pesos.
Ayon kay former Finance Secretary Benjamin Jocno, hindi ang pagtatanggal sa 500 at 1,000 piso ang paraan upang mabawasan ang pagnanakaw sa gobyerno. Anya, hahanap pa rin ng ibang paraan ang mga tiwaling opisyal upang makapagbulsa ng pera ng taong bayan. Kung may kasalanan, huwag na natin anuhin yung pera namin. Run after the criminals, the culprits. Bakit pati kung sino-sino sinasama ninyo? Hindi na natin kailangan yan. Meron tayo sa gobyerno na tinatawag na as if doing something. AIDS syndrome, ganon. Ha? Iwasan natin yon. Payo nito i-digitalize ang mga transaksyon upang mas madaling makita kung saan napupunta ang pondo ng pamahalaan. Solution talaga dyan is digitalization. Kasi nung governor ako ng Central Bank, sabi ko, ang plano ko is that convert at least half of the transactions in digital form. Digital mo, kasi may record yun di ba? O kaya, pwede may record din yan. In fact, may record din yan kung sino nag-withdraw at what time and what amount. Kung nag-withdraw ka ng 1 billion sa land bank, may record ng land bank. Alam mo kung sino nag-withdraw. Samantala, naglabas na ng bagong sirkular ang Bangko Sentral ng Pilipinas noong September 18 na nagtatakda na ang mga transaksyon na lalagpas sa 500,000 pesos ay dapat isagawa sa pamamagitan ng cheque, online fund transfer, direct credit sa bank account o digital payment. Ayon sa BSP, ito'y upang paigtingin ang laban sa paggamit ng cash sa iligal na gawain, palakasin ang tiwala ng publiko sa financial system ng bansa at masigurong handa ang BSP na tumugon sa mga bagong panganib. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Hihingin na ng National Bureau of Investigation o NBI ang tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol para mapabalik sa Pilipinas si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rowena Garma. Kasunod ito ng pagsuko ng 2 pang suspect sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kung aabot sa kanya itong ating press con na ito, I advise her na bumalik na dito sa Pilipinas and submit herself to the jurisdiction of the court. Nananawagan ngayon ang National Bureau of Investigation kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rowena Garma na bumalik na sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagsuko ng 2 pang akusado sa kaso ng pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dapat tuparin na ni Garma ang kanyang pangako bago umalis sa Pilipinas noong September 7 patungong Malaysia na haharapin niya ang kaso at babalik sa bansa oras na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. You would recall, kinausap ko siya, bakit siya alis, natatakot ba siya, mas pinirepair niya na magpunta sa Malaysia at imi-meet niya daw dun ang ICC and will give a statement sa ICC. Ngayon, nag-iwan siya ng telephone number. May kasama siya, yung pinsan niya, hindi ko na mentionin ang pangalan, but he left kung paano siya makukontak. But then, magmula nang lumabas ang warrant, hanggang ngayon, we're trying to contact them, hindi na makontak. Upang mapadali ang pagbalik ni Garma sa bansa, susulat ang NBI sa International Criminal Police Organization o Interpol upang humingi ng tulong. Palagay ko nandito pa lang yung Interpol kasi meron tayong Interpol si General Alcantara. Susulat kami doon and then siya ang makikipag-coordinate sa different law enforcement agencies. Yes, makikipag-communicate. Yes, we will now coordinate with Interpol, no? Para ang Malaysia naman ay cooperative sa atin. Pagka nalaman nila na meron ng warrant of arrest against her. At dahil sa inilabas na warrant of arrest ng korte noong Lunes, voluntaryo namang sumuko sa NBI sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at dismissed police officer na si Nelson Mariano. September 29 sumuko si Mariano, habang September 30 naman sumuko si Police Lieutenant Colonel Mendoza sa Bacolod City. Nung malaman nga ni Colonel Santi Mendoza na meron ng warrant of arrest, he voluntarily called up the NBI through the OTCD
And sinabi niya na willing siya na sumuko. Kaya ayun, ang operatiba natin ay pinuntahan sila para ma-custody. Kaya nandito na sila ngayon. Ayon kay Atty. Raymond Palad, legal counsel ni Mendoza at Mariano, nakahanda na talaga silang sumuko oras na maglabas ng warrant of arrest ang korte. Dagdag pa nito, pinili na rin nila na sa NBI magtungo para sa neutrality. Medyo nag-iingat sila sa lahat ng galaw nila from the start hanggang sa lumabas yung warrant ng isang araw. From that point in time, highly coordinated naman yung group namin sa NBI hanggang sa preliminary investigation sa DOJ. So, since ang mga akusado at ang mga inaakusahan ay mga police officers or former police officers, minabuti namin sa NBI na lang at least for neutrality to maintain yung mas feeling secured, no? Although secured din sa PNP, mas maganda na sa NBI dahil nga hindi naman basta-basta yung kasong involved dito. Sa ngayon, nagtutulungan na ang NBI at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group upang hanapin ang iba pang mga suspect at large. Bukod kay Garma, kabilang pa sa hinahanap ng mga otoridad ay sina dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at ang nag-awol na polis na si Police Staff Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox. Sa ngayon ay mananatili muna sa NBI Custodial Facility ang mga sumukong suspect habang naghihintay pa ng commitment order mula sa korte. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala si Science and Technology Secretary Renato Solidum na asahan na ang maraming aftershocks kasunod ng mapaminsalang lindol sa Bogo City, Cebu. Muli rin itong ipinahayag na kung sa Metro Manila mangyayari ang ganito kalakas na lindol, magdudulot ito ng libo-libong casualties. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Typically, the first 24 hours, maraming mga aftershock. And then, paunti-unti, bababa siya. But I expect na even in the next 2 days pa, no, in the first 3 days, marami pa rin mararamdaman dyan doon sa epicentro, like Bogo City. Daang-daang aftershocks na naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City, Cebu kagabi. Gayunman, iilan lang dito ang ramdamang pagyanig, kabilang na ang 4.8 magnitude na naitala ng PHIVOLCS alas 12:34 ng umaga ng October 1. Babala ni Science and Technology Secretary Renato Solidum, asahan pa ang maraming aftershocks sa epicenter ng lindol hanggang sa mga susunod na araw. Ang main shock magnitude 6.9. Ang rule of thumb natin, kapag titingnan natin ano kaya ang posibleng aftershock na mangyari, usually 1 magnitude lower, sabihin natin 5.9. No, base sa tala ng mga aftershock na nangyari at base sa updating ng mga record, magnitude 4.8, which is kagabi yung nangyari, ang pinakamalakas. Dagdag pa ng DOST Chief, bukod sa malakas na pagyanig, nakaapekto rin sa lawak ng pinsala at dami ng casualties ang kalidad ng mga istruktura. Malaki ang epekto ng kalidad ng mga bahay at gusali at marami tayong nabalitaan na namatay dahil bumagsak ng wall. No, may mga nadaganan ng wall. Kasi yung wall, kung titingnan natin sa parte ng bahay, yan ang madalas masira kumpara sa mga poste at biga. Kaya naman nagbabala rin ang kalihim na kung sa Metro Manila mangyayari ang isang malakas na pagyanig gaya ng isang 6.5 magnitude na lindol, mas marami ang masasawi at mas malawak ang magiging pinsala. Ito ay dahil sa mas marami rin ng mga gusali at populasyon sa Kapitolyo ng bansa kung ikukumpara sa Bogo City, Cebu. Kunyari yung 6.5, kunyari 6.5 na lindol dito sa kalagitnaan ng West Valley Fault, tens of thousands ang ating casualty. Gusto ko lang i-remind tayo sa seriousness ng effort na kailangan natin gawin. Dahil walang nakakaalam kung kailan ang malakas na lindol tatama, binigyang diin ang kalihim na dapat patuloy ang ginagawang paghahanda ng publiko, gaya ng pagtitiyak na earthquake resistance ng bahay, gusali at iba pang istruktura.
Anya, maaaring i-download ang How Safe is My House app at sagutin lamang ang mga tanong para malaman kung naaayon sa construction standard ang tinutuluyang bahay. Sanayin din ang sarili sa mga dapat gawing kilos kapag lumilindol, gaya ng dock, cover and hold. Layuan din ang pinakamahinang bahagi ng bahay o istruktura gaya ng mga pader. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad na 60-day price freeze ang Department of Energy sa mga produktong petrolyo sa buong lalawigan ng Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol kagabi. Partikular ito sa mga 11 kg na liquefied petroleum gas o LPG at sa kerosene. Layo nito na panatilihing stable ang presyo ng mga produktong petrolyo habang patuloy na bumabangon ang mga naapektuhan ng lindol. Titiyakin naman ng DOE na susunod ang mga retailers. Kakatulungin nila ang Department of Trade and Industry upang magsagawa ng mga inspeksyon. Bukod sa DOE, pinagutos na rin ng Department of Trade and Industry ang pagpapatupad ng price freeze sa mga basic at prime commodities sa buong probinsya ng Cebu na tatagal sa loob ng 60 araw. Nagpahayag ng kahandaan ng Estados Unidos at Canada na suportahan ng Pilipinas matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi. Sa kanyang X-account, nagpahayag ng pakikiramay sa US Ambassador Mary Kay Carlson at tiniyak na nakahanda silang tumulong bilang kaibigan at kaalyado. Nakahanda rin makipag-ugnayan sa gobyerno ng Pilipinas ang Embahada ng Canada para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng lindol. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang European Union, Embahada ng Germany, Slovenia, Australia at India sa pamilya ng mga nasawi sa lindol. Patuloy ang operasyon ng mga rescuers sa Siduarjo, East Java matapos gumuho ang Al-Qafzini Islamic Boarding School habang nagdarasal ang mga estudyante. Ayon sa mga otoridad, hindi kinaya ng pundasyon ng 2 palapag na gusali ang bigat ng karagdagang 2 palapag na iligal na ipinapatayo dahilan para ito ay bumagsak. 3 ang kumpirmadong patay at higit 100 ang sugatan, habang 71 pa ang naiulat na nawawala at pinaniniwala ang natrap sa ilalim ng gumuhong gusali. Nakakita ang mga rescuer ng 6 na biktima na may senyales ng buhay sa pamamagitan ng kamera, ngunit hindi magamit ang heavy equipment dahil sa panganib ng karagdagang pagguho. Lalong naantala ang operasyon na yanigay ng magnitude 6 na lindol ang lugar noong Martes ng gabi na nagdulot ng karagdagang pangamba sa kaligtasan ng mga natitirang estudyante sa ilalim ng mga debris. Muling iginiit ni Pangulong Lee Jae-myung ang pangangailangan ng South Korea na palakasin ang sariling depensa at bawiin mula sa Estados Unidos ang wartime operational control ng mga Koreanong troops. Sa kanyang talumpati para sa ika-77 anibersaryo ng Armed Forces Day, sinabi niya hindi dapat umasa ang bansa sa iba kung hindi tumindig gamit ang sariling lakas militar, kasabay ng paniniguro na patuloy ang alyansa ng Seoul at Washington. Ipinahayag din ni Lee ang plano na karagdagang 8.2% ang defense budget para sa 2025 na aabot sa 66.3 trillion won upang pondohan ang makabagong teknolohiya gaya ng AI-powered combat robots, autonomous drones at precision attack systems. Dagdag pa rito, binigyan din niya ang pagpapalakas ng lokal na defense industry at ang pagbibigay ng mas maayos na benepisyo para sa mga sundalo upang muling mabawi ang tiwala ng publiko sa militar. Sangkot din umano ang mga diskaya sa pagkakaantala ng pagpapatayo ng mga health centers ng Department of Health. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, pinaiimbestigahan niya ang posibleng sabuatan ng ilang mga health official at ng mag-asawang kontraktor. Samantala, humiling ng dagdag na pondo ang ahensya para sa Quick Response Fund. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Pinahanap ko rin yung mga kontraktor na present ni Presidente. Sabi ko, meron na bang ginawa? So may na-discover ako, isa na bayaran na, pero hindi completed. Ilang pasilidad ng Department of Health ang hindi nagagamit dahil hindi natapos ang konstruksyon ng proyekto. Ito ang inilahad ni Secretary Teodoro Herbosa sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng DOH.
Sa gitna ng isyu ng malawakang anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan, natuklasan umano ng kalihim na mayroon din silang kontraktor na kabilang sa listahan ng Pangulo na nakakuha ng malalaking government flood control projects. Binayaran anya ng kumpleto ang naturang kontratista para sa proyekto, ngunit walang nabuong pasilidad. Sa pagsisiyasat ni Senador Risa Ontiveros, lumutang ang pangalan ng mag-asawang Pacifico at si Zara Diskaya. Anong pangalan nung sabi nyo may isa kayong nakitang contractor dito sa mga non-operational or walk-away health centers na nandun sa list of 15 ni Presidente? O alin yon? Which one? Diskaya, ma'am. Diskaya? Which company of theirs? St. Timothy. St. Timothy. Okay, so these groups, these people are all over the place. Ayon pa kay Secretary Herbosa, ang naturang pasilidad ay nasa Zamboanga Region. Tinanong naman ni Senador Erwin Tulfo ang kalihim kung tinanggal na sa pwesto ang mga opisyal ng DOH na posibleng sangkot sa umano'y anomalya. Kanina sabi nyo may collusion, tingin nyo may collusion po between the Diskayas at saka ilang opisyal po ninyo. Nirelieve nyo na po ba o iniimbestigahan nyo ito mga opisyal na ito? Ilan po ang involved? Pinaimbestigahan ko pa lang dun sa regional director, and of course may due process. We'll go through the whole process, and kakadiscover ko lang to with all the Blue Ribbon hearing. Kaugnay naman ang budget ng DOH, naniniwala si Herbosa na dapat dagdagan ang kanilang pondo para sa susunod na taon. Partikular na sa Quick Response Fund o QRF na sa kasalukuyan ay umaabot lang ng 500 million pesos. Paliwanag ng Health Secretary, limitado lang ang paggamit ng naturang pondo para sa emergency purchase gaya ng pagbili ng medical equipment. Habang patuloy na dumarami ang mga kalamidad mula sa mga bagyo, sakuna dulot ng malakas na lindol sa Cebu at ngayon ay ang pagputok ng Bulkang Taal. I think we will have to request probably an increase. Ang usapan naman namin dito sa QRF, like that's 500 kasi may 250 nung previous year na natira. So dinagdag ng DBM yon ng another 250 kaya naging 500 for this year. Pero nakita nyo naman, October pa lang, nasa 199 na, malapit na maubos. So kung may malaki pang disaster na dadating sa Pilipinas, baka manghihingi na kami sa national government ng more money. Nilinaw naman ni Secretary Ted Herbosa sa mga miyembro ng Senate Committee on Finance na tiniyak ng Department of Budget and Management na maaari silang humiling ng karagdagang pondo kapag naubos na ang kanilang Quick Response Fund. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Isinumite na ng Department of Agriculture sa Malacanang ang resulta ng initial audit sa Farm to Market Road Project. Ayon kay Agriculture Secretary o Assistant Secretary and Spokesperson Arnel de Mesa, tinatayang nasa 125 million pesos ang halaga ng mga proyekto na naiulat na tapos na, ngunit hindi pa nasisimulan. Ito ang balita ni Mia Alonso. So from the more than 4,700 units, we saw 9 FMRs na possibly ghost projects. 7 noon ay sa probinsya ng Davao Occidental at 2 ay nasa Lanao del Sur. Siyam na farm-to-market road project ang natuklasan ng Department of Agriculture sa Davao Occidental at Lanao del Sur. Batay sa inisyal na audit ng ahensya, umabot sa 125 million pesos ang halaga ng mga farm-to-market road projects na iniulat na tapos na pero hindi naman naipatayo mula 2021 hanggang 2023. Bagamat katumbas lamang ito ng siyam na proyekto, o 0.2% ng kabuuang bilang sa mahigit 4,700 farm-to-market road project nationwide, itinuturing pa rin itong nakababahala sa sektor ng agrikultura. Sa record namin at sa audit namin ay hindi nasimulan, but sa report ng DPWH ay completed yung mga projects na yon. Pinuntahan yon ng team at nakita talaga na hindi nagawa. Kaya naman kaugnay nito, isinumiti na ng ahensya ang inisyal na resulta ng audit sa farm-to-market road ngayong araw sa Malacanang. So,
doon sa report na yun, kung alin na yung mga natapos, una, gaano karami, that's about 4,700 plus number ng FMR simula ng 2021 to 2025. Gaano karami yung natapos, as of to date, gaano karami yung ongoing at gaano karami pa yung may problema. Sa resulta din ng audit, sinabi ng DA na mga local contractor ang may hawak nito at hindi kabilang ang naunang inanunsyo ng Pangulo na top 15 contractors na sangkot sa anomalya ng flood control. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., bagamat inisyal pa lamang ang kanilang isinumiting ulat, tiniyak ng ahensya na matatapos ang buong audit bago matapos ang 2025. Plano rin ng DA na personal na bisitahin ang mga lugar na naiulat na may ghost project. Siyempre, I don't want to step on the shoes of Sec Vince, no? Dahil, but of course, sobrang busy nga sila. But if they ask us for assistance to look into it personally and visit those areas, although mga remote areas to, no? Then we will do it. Samantala, tiniyak ng Malacanang na aaksyonan ng pamahalaan ang naiulat na anomalya sa Farm to Market Road projects sa Mindanao. Ipinagbigay alam ng Department of Agriculture sa Department of Public Works and Highways ang ilang farm-to-market roads sa Mindanao na hindi magamit at ang iba ay hindi matagpuan o ghost project. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, kinumpirma na ni DPWH Secretary Vince Dizon na inaksyonan na ang naiulat na farm-to-market road project anomalies sa Davao Occidental at Zamboanga del Norte. Katulad po sinabi natin, lahat ng mga ganitong klase na may anomalya, hindi lamang po sa flood control projects, kundi sa lahat ng infrastructure, yan po ay tututukan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ng grupo ng mga eksperto ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Bogo City, Cebu na siyang sentro ng malakas na lindol nitong Martes. Ayon sa PHIVOLCS, hindi pa nila matukoy sa ngayon kung aling fault line ang gumalaw dahil maraming taon nang walang aktibidad ang fault sa lalawigan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Aftershocks, we are expecting aftershocks po. And tama po kayo, kailangan mabilisan po yan pagsuri ng ating mga struktura, yung sound wave po niya, para po masigurado natin na hindi na po, may mapagyanigma, hindi na po ito magdudulot palang harm. Wala pang 24 oras ay nakapagtala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 775 na aftershock sa lalawigan ng Cebu matapos ang main earthquake na magnitude 6.9 kagabi. Ayon kay Dr. Winchell Ian Sibilia, ang Chief ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng PHIVOLCS, posibleng tumagal pa ng ilang araw o buwan ang pagkakaroon ng aftershock, subalit mas may hina na lamang ang mga ito. Ganun pa man, hindi dapat baliwalain aniya ang mahihinang pagyanig dahil may posibilidad na ang mga dating mahihinang istruktura ay tuluyan ng bumagsak. Ngayong araw ay nagpadala na ng quick response team ang ahensya sa epicenter ng lindol sa Bogo City sa Cebu. Pangunahing layunin ng ipinadalang mga eksperto ang pag-aralan at matukoy kung anong fault line ang pinagmulan ng lindol. Sa ngayon po, wala pa pong pangalan. Offshore fault pa lang po. Gaya nga po nung nabanggit ko kanina, ito po isang mga layunin po ng pagpapadala po ng ating quick response team para po lubos po nating maunawaan yung struktura na nag-generate po ng earthquake na ito. Ito ay dahil wala sa active fault database ng ahensya ang Bogo Fault, Daang Bantayan Lineament, maging ang Cebu Fault System. Ang mga ito aniya ay hindi pa nakapagtala ng ganito kalakas gaya ng nangyari nitong Martes sa loob ng 4 na dekada. Itong fault na gumalo nito, wala pa po sa ating active fault database. Ulitin ko po, dahil sa kadahilan ng number 1, nasa ilalim po kasi siya ng dagat. Okay. Pangalawa, may mga sa historical catalog po kasi natin maliliit na mga earthquakes dyan. So ngayon lang uli na before. Ngayon, hindi ko pa po kayang sagutin ngayon kung ito na po talaga yung big one sa Cebu. Payo ng opisyal sa publiko, bagaman wala pang teknolohiya sa ngayon na makakapag-predict kung kailan at anong oras mangyayari ang isang lindol, pinakamahalaga pa rin gawin ay paghahanda upang makaiwas sa anumang sakuna. Alan Manansala,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar sa Cebu ang provincial government ng Bohol matapos ang malakas na lindol kagabi. Bagamat kabilang sa nakaranas sa matinding pagyanig na nakaapekto sa ilang mga residente maging sa mga kabuhayan ng mga Boholano, handa pa rin magpaabot ng suporta ang lalawigan. Ayon kay Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado, magpapadala sila ng 16-member medical team mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, Provincial Health Office o PHO, Department of Health o DOH at Philippine National Police o PNP upang tumulong sa mga apektadong lugar sa Cebu, partikular sa Bogo City. Bukod dito, naglaan din ng Bohol ng 5 milyong pisong pinansyal na tulong upang suportahan ang mga pangangailangan ng Cebu sa gitna ng kalamidad. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng bayanihan at pagkakaisa ng mga lalawigan sa Visayas sa panahon ng sakuna. Nagpadala kita og team dito sa probinsya sa Cebu para motabang sa linog na mga biktima. 16 ka personnel ang atong gipadala. Unom niini gikan sa provincial government, unom gikan sa DOH, and then upat gikan sa nurses gikan sa PNP. Unya duha ka ambulansya, unya napon usa ka search and rescue vehicle para motabang gayud sa atong mga kaigsuonan. Hinahangaan ngayon ng maraming netizens ang isang doktor at grupo ng mga nurse mula sa Cebu City Medical Center matapos nilang tulungan sa panganganak ang isang ina na nagle-labor sa kasagsagan ng malakas na lindol kagabi. Sa post na ito, makikita si Dr. Queen Gracia Rabago kasama ang kanyang team kung saan inassistihan nila sa panganganak ang isang babae sa gitna ng malakas na ulan matapos ang lindol sa Cebu. Itinabi ng mga ito sa gilid ng kalsada ang pasyente at saka pinayungan at tinulungan sa kanyang panganganak. Ligtas at maayos na naisilang ang babae o ng babae ang kanyang healthy baby boy. Labis ding nagpasalamat si Dr. Rabago at kanyang team na walang naging komplikasyon sa panganganak ang kanilang pasyente. Marami ang humanga sa ipinakitang kabayanihan ng doktor at nurses na inuna pa rin ang pagtulong sa kapwa sa gitna ng matinding kalamidad. Kinopes ka na ng Bureau of Customs ang 13 luxury cars sa mga Diskaya na questionable umano ang papeles. Posible namang isubasa ito ng kawanihan upang mabawi ang buwis na nawala sa pamahalaan. Ito ang balita ni Ryan Canlale, live. Ryan, nasaan na ngayon yung mga sasakyan? Monica, nasa compound na ng Bureau of Customs yung 13 luxury cars ng mga Diskaya na questionable yung mga papeles. Kabilang na nga dyan yung isang Rolls Royce na hindi bababa sa 40 million pesos yung market price sa mga authorized dealer. Dinala na ng Bureau of Customs sa compound nila sa Maynila ang 13 luxury cars ng mga Diskaya. Mula ito sa 30 sasakyan na nasa kustodiya ng Customs sa compound ng St. Gerald Construction General Contractor and Development sa Pasig City. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, magkakaroon pa ng mga pagdinig na sisimulan sa October 9 upang sa huling pagkakataon ay mabigyan ng oportunidad ang mga Diskaya na patunayang dumaan sa tamang proseso ng pamahalaan ang pagpasok sa bansa ng mga nasabing mga sasakyan. Ito ay may mga problema sa dokumento. Yung 7 yung walang import entry, at the same time wala siyang certificate of payment. At yung 6, merong import entry, subalit walang certificate of payment. Kung meron man, kumbaga nagdududa kami at maaaring wala pa rin yung tamang certificate of payment. Kapag hindi napatunayan ng mga Diskaya na tama ang mga dokumento at kompleto ang buwis na binayaran para sa 13 luxury cars, tuluyang mapaspas sa kamay ng pamahalaan ang mga sasakyan. Kapag tuluyang na-forfeit, may 3 opsyon ang pamahalaan para i-dispose ang mga ito.
Una ay ipa-auction kung saan kikita ang pamahalaan ng 220 million pesos. Pangalawa ay wasakin o kaya naman ay i-donate sa mga ahensya ng pamahalaan na hindi naman anya nakikita na opsyon ng pamunuan ng DOC sa ngayon. Sabi ng DOC, gagawin nila ito sa mabilis na paraan subalit kailangan pa ring dumaan sa due process. Maging ang gagawing pagsubasta ay kailangang aprobado ng Department of Finance. Unang-una, yan ay i-auction o isusubasta. Sisiguraduhin naman namin na kapag ginawa yan, magiging transparent at competitive yung magiging auction or bidding upang yung magiging koleksyon ng pamahalaan simula dyan sa mga sasakyan na yan ay magagamit para sa mga programa ng ating gobyerno. Samantala, ibabalik na sa mga diskaya ang 17 iba pang sasakyan na dumaan sa lehitimong dealer. Yung 17, pwede na naming i-release yun provided magkakaroon sila ng deed of undertaking na ipinapangako nila na later on, kasi again, magkakaroon kami ng post-clearance audit operations. Ibig sabihin, ang titingnan na namin yung mga dokumento ng mga dealers mismo. We respect na dapat, kasi initially tama yung pinagbayaran nila at dokumento. So hindi naman tama na yan ay pagtagalin namin. So i-release na yan, subalit meron kaming karapatan at kapangyarihan na mag-conduct pa ng post-clearance audit doon sa mga dealers na nagpasok nito mismo. Mahigit sa 10 naman na mga tauhan ng Bureau of Customs ang pinadalhan ng show cause order o pinagpapaliwanag ng BOC kung bakit nakalusot ang mga naturang sasakyan. Hindi muna sila pinangalanan pero ang tungkulin nila sa ahensya ay examiners, appraisers hanggang sa deputy collectors. Sabi ni Commissioner Nepomuceno, dumaan ang mga sasakyan sa Port of Cebu, Port of Davao, 2 sa Pantalan ng Maynila at sa Port of Batangas. Sa Biyernes ay nakatakdang makipagpulong ang DOC sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para isumite ang kanilang mga hawak na dokumento na makakatulong sa investigasyon ng pamahalaan. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inihayag na Department of Justice o DOJ na nasa mahigit 200 mga personalidad kasama na ang mga kongresista, DPWH officials at kontraktor ang sangkot sa issue ng kontrobersyal na flood control project sa buong bansa. Aminado ang DOJ na ito ay komplikado at mabigat na trabaho na dapat nilang gawin. Ito ang balita ni Dante Amento. You have more than 100 people to 200 people involved. Mahigit 200 tao to ang involved dito sa buong Pilipinas. Aabot sa 200 personalidad na may iba't ibang posisyon o katayuan sa lipunan ang sangkot umano sa maanumalyang flood control project sa buong Pilipinas. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, kasama na rito ang mga kongresista na hindi bababa sa 60, kontraktor at maging mga opisyal o tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ngunit naniniwala rin ang kalihim na maaaring mas darami pa ito habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. You have district engineers, you have contractors, and then you have and congressmen. And of course, nag-intersect yung congressman and contractor dito. So we also have to look at that. Ano yan We have to look at the totality of it. Dahil sa dami ng mga sangkot na individual, sinabi ng DOJ na hindi ito madaling trabaho. Maraming batas anya ang tinitingnan nilang nalabag kabilang na ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at maging sa ilalim ng Revised Penal Code tulad ng malversation of public funds. Bukas naman anya ang DOJ kung sakaling may lalapit sa kanila tulad ng mga mambabatas, lalo na anya kung gusto nilang magsauli na ng pera. Pero nilinaw ng DOJ na hindi ibig sabihin na wala na silang pananagutan. Yun ang maganda sa lahat para hindi na mahaba ang usapan. Pero magkakaroon pa rin ng ruling on prohibited interest and disqualifications. Kasi pwede ka ma-disqualify from public service dahil dyan. Dadaan pa sa case build-up at preliminary investigation ang mga posibleng kaso na isasampa ng DOJ. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ligtas ang lahat ng 12 Pilipinong tripulante mula sa inataking Dutch flag cargo vessel Minerva Gracht sa Gulf of Aden sa Indian Ocean ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, 2 sa mga ito ang nananatili pa rin sa medical care kung saan ang isa ay nagtamo ng minor injuries, habang isa naman ay serious injury pero hindi naman nakamamatay. Inaasahan sa weekend ay makakauwi na mga seafarers. Nakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs at sa ship owners para sa repatriation ng mga naapektuhang crew. Ang mga Houthi rebels ang nasa likod ng pag-atake sa barkong sinasakyan ng mga nadamay na Filipino seafarers. Nagsimula na ang shutdown ng pamahalaan ng Estados Unidos matapos mabigo ang Kongreso at si President Donald Trump na magkasundo sa pondo bago ang deadline nito Miyerkules ng hating gabi. Sinisi ni Trump ang mga Democrat sa nangyaring krisis at nagbanta ng malawakang layoff na tatama umano sa mga programang sinusuportahan ng kanilang partido. Well, the Democrats want to shut it down, so when you shut it down, you have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected, and the Democrats, they're going to be Democrats. Ayon kay Trump, sa ilalim ng shutdown, magsasara ang ilang federal offices at programa gaya ng flood insurance at food assistance, habang mananatiling bukas sa mga essential services kabilang ang border protection, air traffic control at emergency health care. Ipinatawag sa isang pagpupulong ang lahat ng generals at admirals ng Estados Unidos upang pag-usapan ang pagbabago sa US Department of War. Ilan sa pagbabago ay ang pag-aalis ng diversity, pagpapalakas ng standards ng bawat isang sundalo at pagbabawal ng matatabang military sa US. Ito ang balita ni Marvy Delfin. Would you want him serving with fat or unfit or undertrained troops? Or alongside people who can't meet basic standards? Ipinagbabawal na ng US Department of War ang matatabang generals at admirals sa Pentagon. Kasabay nito ang pagbabalik ng highest male standards sa ahensya. Ipinagbabawal na rin ni Secretary Hegseth ang aniyay pagiging woke department ng US military. Sinabi rin ng kalihim na kailangang sumunod ang bawat sundalo sa 10 new directives ng ahensya, kabilang na ang grooming requirements na nagbabawal sa balbas at mahahabang buhok. Ipinatawag ng Pentagon ang lahat ng generals at admirals ng Amerika para sa isang rare meeting kung saan inihayag ang pagbabalik ng tikas ng US military. Together we're reawakening the warrior spirit, and this is a spirit that won and built this nation. Ipinagmalaki rin ng US Commander-in-Chief ang halos $1 trillion budget para sa US military para sa 2026. Hinikayat naman ni Hegseth ang sinumang tutol sa pagbabago sa Pentagon na magbitiw na sa posisyon dahil itutuloy nito ang pagbabago sa ahensya. But if the words I'm speaking today are making your heart sink, then you should do the honorable thing and resign. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag na Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na natuklasan ng isang accredited medical professional na mayroong cognitive impairment at ang dating Pangulo. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lumabas sa parehong pagsusuri ng ICC-appointed medical professional at ng kanilang sariling neuropsychologist na mayroong sakit sa pag-iisip ang dating Pangulo, kaya mahirap na para rito na makipagtulungan para sa kaso na nakasampal laban sa kanya. Naghain na rin ng hiling ng defense team para sa walang tani na pagpapaliban ng confirmation of charges hearing. Gayunman, hiniling ng prosecution na magkaroon ng sariling medikal na pagsusuri bago magdesisyon kaugnay na indefinite adjournment. Ipinag-utos na ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC ang pansamantalang pagpapaliban ng mga paglilitis habang tinatalakay ang medikal na kondisyon ni Duterte na nahaharap sa kasong murder at frustrated murder kaugnay ng war on drugs. Sa
Pasok na balita. Sinuportahan ng mayorya ng Senado ang resolusyon para sa interim release o pansamantalang pagpapalaya kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ay sa gitna ng edad at ng kalusugan ng dating Pangulo habang nakadetine sa International Criminal Court. 15 ang bumoto ng affirmative habang 3 ang hindi pumabor at 2 ang nag-abstain. 4 naman ang hindi nakaboto dahil absent o wala sa plenaryo. Naglabas ng babala ang Pag-asa na maaaring maranasan ng 1 hanggang 2 metrong storm surge sa mga baybayin ng Aurora, Cagayan at Isabela sa susunod na 48 oras bunsod ng Tropical Depression Paulo. Pinapayuhan ng mga residente na umiwas sa dalampasigan, kanselahin ang anumang aktibidad pandagat at manatiling alerto sa abiso ng mga otoridad. Kasalukuyang nasa silangan pa ng Veracatanduanes ang bagyo. Inaasahang lalakas ito bilang severe tropical storm ay maaari pang umabot sa typhoon category bago maglandfall sa Isabela o Northern Aurora sa Biyernes, October 3. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa northern portion ng Catanduanes. Sakop nito ang mga bayan ng Pandan, Bagamanok, Panganiban at Viga. Kinilala ng prestihiyosong American Time Magazine sina Pasig City Mayor Vico Soto at Filipino-Canadian actor Manny Jacinto na kabilang sa pinakabagong listahan ng Top 100 World's Most Influential Rising Stars. Nakapaloob dito ang iba't ibang mga personalidad sa iba't ibang larangan gaya ng mga artists, world leaders at advocates. Kabilang si Mayor Vico sa Top 100 Most Influential Rising Stars sa buong mundo sa kategorya ng leader, kung saan kinilala ang kanyang mga inisyatibo sa panahon ng COVID-19 pandemic, ang pagtulong sa kapwa, gayon din ang makabago at transparent na pamamahala sa gobyerno. Habang si Manny Jacinto naman ay kasama sa listahan ng Top 100 Most Influential Rising Star sa kategorya ng artist. Ito ay dahil naman sa natatangi niyang mga pagganap sa iba't ibang programa sa telebisyon at pelikula, kabilang na ang mga sikat na NBC sitcom na The Good Place. Kapag may lindol, madalas po nating naririnig na sinasabi, nakakatakot, lumilindol, nakakamatay. Pero alam nyo ba, ayon po sa mga eksperto, hindi naman po talaga lindol per se ang nakamamatay, kundi ang tunay pong panganib ay ang mga mahihinang gusali at mga unsafe na mga istruktura. Ayon sa World Health Organization at United Nations Office for Disaster Risk Reduction, karamihan ng casualty sa lindol ay galing sa pagguho ng gusali, pagkadaga ng mabibigat na bagay at pagkakulong sa debris. Kaya hindi yung pag-uga ng lupa mismo, kundi yung epekto sa mga mahihinang istruktura. Sa Pilipinas, ayon sa FIVOX at National Disaster Risk Reduction and Management Council, malaking risk factor ang old houses, informal settlements at poorly enforced building codes. Halimbawa, sa 2019 Cotabato earthquake, karamihan ng namatay ay nasugatan galing po sa pagbagsak ng dingding at kisame. Ganito rin ang nakita sa malalakas na lindol sa ibang bansa. Noong 2010 Haiti earthquake, mahigit 200,000 kataong namatay, hindi dahil sa lakas ng lindol, kundi dahil mahina ang building standards. Samantalang sa 2011 Japan earthquake, mas malakas pa to mas mababa ang death toll dahil matibay ang kanilang building codes at disaster preparedness. Sabi nga ni Dr. Renato Solidum, dating director ng FIVOX at ngayon DOST Secretary, earthquakes don't kill people, unsafe buildings do. Kung ligtas at well-designed ang structures, mas mataas ang chance na makaligtas kahit malakas ang lindol. So paano tayo makakaiwas? Una, siguraduhin na sumusunod sa National Building Code ang bahay o opisina. Magpa-check ng cracks o structural damage lalo na kung luma ang bahay. At syempre, maging handa. Alamin ang duck, cover, and hold technique. Kaya po tandaan, hindi po lindol per se pumapatay sa tao kundi ang mahihinang gusali. Kung matibay po ang gusali, mas ligtas po ang mga tao. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamon ng kaunawaan.
Narito na ang ating mga naging kausing ngayong araw po na Miyerkules. Maraming salamat at shoutout po kina Dariana Cueso, Felipe Toma, Glenn Paules, Edward Vitore, Hil Belando at Joey Fajardo. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais pambalikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganoon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 9:27 na nagsasabi, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.